Good morning, good afternoon, and good evening. Saan man po kayong sulok ng mundo naroroon, mga ka-BTB. Maraming salamat po sa ating mga subscriber na walang sawang nagsusuporta dito sa ating munting bahay. And of course, maraming salamat po sa ating mga baguhang subscriber. Nadagdagan po tayo. Thank you so much po sa inyong pagtitiwala dito sa ating munting channel, BTB React po. Maganda na naman po ang ating pag-uusapan. Naku po mga ka-BTB, Naku po mga ka-BTB, hindi pa rin po natitigil ang anomalya sa mga budget natin sa darating na 2026. At ito po yung pag-uusapan natin at panunuorin po natin at pakikinggan natin ang pagtatanong at nabulaga pa po tong si Congressman Swansing sa mga tanong po ni Congressman Ungab. Yan po ang panunuorin natin at bibigyan natin ng reaksyon mga ka-BTB. Wag na po natin patagalin at panoorin po natin to. Total DPWH is 1.147 billion, including the releases in the program as of August 31. Dapat careful kayo nito kasi may ongoing case na ito sa Supreme Court. Nag-release pa rin kayo na nag-release sa program. Diba? Is comprised of DepEd, SUCs, SHED, TESDA, the NDCP, GHQ, PMA, LG, under DND, DILG, LGA, PPSC, PNPA, DOST, and other infrastructure projects attributed to the education sector. If we add all of that po, that would total to 1.055 trillion pesos. So if we look at it from a sectoral standpoint po, the education still is number one in terms of the budget for 2025 at 1.055 trillion as opposed to public works amounting to 1.007 trillion pesos. I'm sorry, ma'am. The composition of the education sector is found in the BSF, page 298. Hindi niyo pwede babaguhin yung composition ng education sector. And the increases and the decreases, taking into consideration the same education sector components in the BESF will make the education sector budget, including the releases for unprogrammed appropriation and the original program appropriations total after BICAM is only 994.45 billion. Total DPWH is 1.147 billion, including the releases in the program as of August 31. Dapat careful kayo nito kasi may ongoing case na ito sa Supreme Court. Nag-release pa rin kayo na nag-release sa program. Diba? The Constitution is very clear that we cannot go beyond the education sector budget. Bakit nauuna pa yung priority yung infrastructure? And despite the questions, a lot of questions, nagdagdagan pa ng 58 billion sa program. Well, earlier, Madam, the chairperson said, you agree with me that the education sector budget was overtaken. And after conferring, kung hindi ko tinanong na binago niyo yung composition, sino bang nagbago talaga ng composition ng, ibig sabihin, binago niyo yung BESF. Nandito sa page 298 yung BESF At saka yung President message is clear. And to add to that, yung House Bill for the General Appropriations Bill, yung introductory part, cited those figures also, both BESF and the President's message. Please do not change. Please do not change just to justify na mataas pa rin ang education sector. I cannot agree with that, Madam.
Mr. Speaker, my distinguished colleague, actually, as mentioned by our distinguished colleague, this is a subject of a case that is currently ongoing. And the figures that I cited po just now are the figures that are also, these are the figures being used by the OSG in the case. So if looking at that standpoint po, unfortunately, we're not able to delve deeper into it given that it is a subject of a case. But with regard to the figures that the OSG is using for the case, ang total po ng education is 1.055 trillion and the total for public works would be 1.007 trillion. So in that po, education is still number one as compared to public work. We are here legislating, and the basis for the GAA will be the NEP and the BASF. Yung BASF last year, bakit mag-iiba yung composition? I kept track of the figures. Saka nagdagdag pa kayo ng release ngayon sa program. Di ba? Dito, nagtatanong pa talaga tong si Swansing. Halata mo mga idol na hindi niya talaga paalam. Tingnan mo, nahuhuli sila ni Congressman Ongab. Huling-huli sila ni Congressman Ongab. Hindi nila yan mapapaano kasi Anyway, dating Madam, appropriation yan. the time allotted is charged sa akin. May I go to my next question? Kasi habang hindi pa kayo nagkakasundo, time na, 5 minutes lang naiwan sa akin. Can you i-submit nyo na lang sa akin ito? Can you give me a breakdown of the amount released? So ayun na nga po mga idol, no, mga ka-BTB, napanood nyo na po at napakinggan. At halatang halata po at kitang-kita naman po na binago nila ang komposisyon ng BASF, sabi ni Congressman Ongab. Di ba po? At tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagbigay ng unprogrammed budget. Grabe po ano. Na sabi nga ni Congressman Ongab, dapat hindi nyo kinoconsider dyan dahil nga po daw mayroon pang kasong nakabinbin sa Supreme Court. Pero wala po, hindi po nila pinansin at tuloy-tuloy pa rin po ang pagbigay nila ng unprogrammed budget. At isa pa po, hindi po nila mapapaikot si Congressman Ongab sa paggawa at pag-allocate ng mga budget dahil po matagal po naging appropriation chairman yan si Congressman Ongab. Saludo po kami sa iyo, Congressman Ongab, dahil sa iyo po, ikaw po ang nagtitindig para sa sambayan ng Pilipino at pigilan tong mga ginagawa nila dyan sa Kongreso sa pag-allocate ng mga budget. Maraming salamat po sa iyo, Congressman Ongab. At sana naman po sa mga congressman na nagtatahimik-tahimikan at nagbubulag-bulagan dyan, na kahit alam nyo na po na mali ang nangyayari dyan, lalo na po sa pag-allocate ng ating mga budget, tumayo naman po kayo, mga congressman, na tahimik at parang walang pakialam lang, basta makatanggap lang ng kanilang mga budget sa kanilang distrito. Tatakpan na lang nila ang dalawang tenga at kadalawang mata nila. Lumaban naman po kayo ng parehas, mga congressman. Kami po, ang sambayan ng Pilipino ang nagpapasahod sa inyo. Huwag nyo pong alisin yan at huwag nyo pong kalimutan yan sa inyong mga isipan. Pero ano pong ginagawa nyo sa sambayan ng Pilipino? Lalo po kami naghihirap sa ginagawa nyo, mga congressman, mga senador. Wala po akong sisinuhin na dito dahil po sobra na po. Kawawa na po ang sambayan ng Pilipino. Puro kayo accountability. Lahat naman po kayo may mga ginagawa.
Puro kayo sisihan. Sisihan kayo ng sisihan, pero halos pala kayong lahat mayroong mga insertion, may mga anomalya, pero sisihan kayo ng sisihan. Maawa naman po kayo sa sambayan ng Pilipino na kung sino pa nagluklok sa inyo dyan at umaasa kami na maiibsan ng kahirapan. Hindi po. Lalo nyo po kaming nilulubog sa kumunoy ng kahirapan. Mga congressman, mga senador, at lalong-lalo na ang ating Pangulo. Maawa naman po kayo sa mga naghihirap, tatrabaho para lang mayroon kayo sweldo. Kayo, ang laki-laki ng sinisweldo nyo, pero yung mga nagpapasweldo sa inyo, nagtsatsaga sa minimum rates, tapos ganito pa po ang gagawin nyo sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan kong Pilipino, mga kababayan ko, magising na po tayo. Hanggang kailan po tayo magpapaka? Bulag-bulagan at magpapaka tuta sa mga iniluklok natin na to sa gobyerno. Niluloko po tayo. Niluloko po tayo. Para po tayong ginigisa sa ating sariling mantika. Hindi nyo po ba yan nakikita? Hindi nyo po ba yan naiisip man lang? Na tayo ang nagluklok sa kanilang mga pwesto, pero anong ginagawa sa atin? Inululubog tayo sa kumunoy ng kahirapan. Hanggang dito na lang po mga ka-BTB. Nakakaasar na po. Nakakagalit na po talaga. Sobra naman po. Sobra na. Maraming salamat po mga ka-BTB. Lagi po natin tandaan, God is good all the time. God bless the Philippines and God bless you all. BTB React po is now signing off.